Napag-usapan natin ang patungkol sa may strategy ng Tempest Forces kung saan kahit na ikinalat nitong si Pelyod sa battlefield ang kanilang mga atake hindi namatay itong mga nandito. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Sa channel na ito pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling pwede nyong i-check yung link sa my description. So ngayon nga nag-fail rin itong si Pelyod na mag-gather ng energy sa mga forces nitong sila Milim. Kasi hindi namamatay itong mga ito dahil sa may forces nitong sila Geld. Kaya ang tanging malakas na enemy na lang talaga ngayon dito walang iba kung hindi itong si Pelyod. Kaya medyo na-relieve na rin itong si Obera kasi kung ito na lang ang poproblemahin nila doable naman daw kahit na papaano. Medyo naging relax na nga itong si Obera nang dahil dito. Tapos nagsabi itong si Obera na i-prepare daw nitong si Pelyod ang kanyang sarili dahil magiging one-sided hunt daw itong laban na ito. Ang specialty nitong si Obera ang manghunt daw ng kanyang prey. Magaling siya kahit na solo lang siya na fighter. Pero alam nitong si Obera ngayon na hindi siya lumalaban na solo. Kailangan niyang i-lead ng maayos itong grupo na ito against a superior opponent. Nagtanong itong si Midley sa kanya kung ano daw ang strategy nila. Inare-recognize kasi nitong si Midley na strategist itong si Obera. Kaya makikinig siya sa mga sasabihin nito sa kanila. Kinabahan itong si Midley kanina dahil nakita niya nga na ang specialty niya kumalat sa may battlefield. Nagkalala siya sa kanyang mga kasama. Pero nung nakita niya na safe itong mga ito dahil nga kina Geld relieved itong si Midley. Nagsalita naman itong si Gopta. Nag-agree siya kay Obera na sabay-sabay daw nila na pagtulungan itong malakas nilang kalaban. Since ang lakas nga kasi nitong kalaban nila wala silang ibang way para manalo dito kung hindi ang pagsama-samahin ang lahat ng kanilang mga efforts. Dahil alam nila na kapag nagkanya-kanya sila na umatake dito hindi rin yun gagana. Kaya nagkasundo silang lahat na ang maglilid sa kanila ngayon itong si Obera para maging organized ang kanilang gagawin ng mga pag-atake. Nagkasundo na sila dito pero ang problema may dumating na isa pang kalaban. Ito ay walang iba kung hindi itong si Mujika. Sabi nito hayaan daw siya na tumulong nitong mother nila na durugin ang kanilang mga kalaban. Pero ang maganda nun hindi lang naman itong si Mujika ang dumating dito. Kasi dumating na rin dito itong si Geld. Inihil niya itong sila Frey at Carrion. And dahil sa paghil nitong si Geld sa kanila, ready na uli sila na lumaban sa may battle. Magaling na ang mga sugat nitong sila Frey at Carrion. Pero unfortunately, hindi pa nila nai-regain ang nawala sa kanila na strength. Kaya hindi sila makakapag-perform ng kahit na anong major na moves kasi kulang pa sila sa energy. Ang balak na lang nilang dalawa na gawin nga sa ngayon ang makipagmano-mano na combat para kahit papaano makatulong silang dalawa sa gaganapin na laban. In high spirit itong si Geld ngayon. Na-reset na itong laban na ito kasi ngayon 2 versus 6 na ang panibagong battle. Ang mga malalakas na lang ang lalaban kina Pelyod at Mujika. Kasi ang mga mahihina nila na fighters na katulad nitong sila Gobwa at ng mga Biscuities ay naka-assign na lang ngayon na lumaban sa mga natitirang soldiers ng mga Insectars. Hindi na rin pinansin nitong si Pelyod itong sila Gobwa. Kaya it is safe to assume daw na itong mga nandito lang ang talagang tatargetin niya. Ngayon, kahit na napakarami pa nitong sila Geld, hindi pa rin kinakabahan itong si Pelyod dito. Kabaliktaran pa nga ang nangyayari. Natutuwa pa siya sa kanila. Kasi ang sabi ni Pelyod, napakaganda naman daw ngayon nitong package na nasa may harapan niya. Gagamitin niya daw itong mga ito para makapag-create daw siya ng mas malalakas pa ng mga children. Balak pala ni Pelyod ngayon na i-absorb ang lakas ng mga nandito. Napaka-confident daw ngayon itong si Pelyod. Wala siyang duda sa kanyang pagkapanalo. Kahit na ngayon napapalibutan na sila ng kanilang mga kalaban. Tas biglang nag-cast itong si Pelyod ng isang skill. Ito ay tinatawag na life reconstruction. Ginamit nitong si Pelyod ang nag-accumulate na energy para i-strengthen ang kanyang mga children. Of course, applicable lang itong life reconstruction na ito dun sa mga children na buhay pa. Kaya nagkaroon ng boost sa may strength itong sila Zes at Mujika. Ngayon, punta naman tayo sa may point of view nitong si Carrera. Na-realize nitong si Carrera
kung ano ba nangyayari kasi naramdaman niya na nga rin ngayon yung eerie na presence. Tapos in-explain na rin nitong si Zez sa kanya kung bakit may nararamdaman siya na ganon. Kaya after ng mga nangyari, parang nainis itong si Carrera kasi nga kanina enjoy na enjoy lang siya sa pakikipaglaban. Tapos nung nakaramdam na siya nitong eerie feeling na ito, biglang nagkaroon ng power boost itong kanyang opponent. Sabi nitong si Zez mabuti naman daw kasi dahil daw sa ginawa nitong kanyang mother malapit na daw siyang maging god of creation. Kaya kailangan niya daw itong si Carrera kasi dito niya daw itetesting itong kanyang panibagong powers. Ngayon katulad na ni Zez itong sila Pelyod in terms lang ng pagsasalita dahil parang human na rin ang kanilang speech. Mas fluent na kasi siya magsalita compared kanina. Ngayon sa tingin ni Zez mahina na itong si Carrera. Wala na daw itong match sa kanya ngayon na nakatanggap na siya ng boost sa kanyang power. Dahil dito nagkaroon ng dumi ang pride nitong si Carrera. Nagsalita naman itong si Carrera dito na talaga daw ba? Siya daw ba ang pagpapraktisan nitong si Zez ng panibagong lakas niya? Nagreply naman itong si Zez dito na wala daw karapatan na tumanggi itong si Carrera. Right after niyang sabihin kay Carrera yon, biglang nagpakita ng isang light na jab itong si Zez sa kanyang kalaban. Light na jab daw ito, pero napakalakas pa rin. Ang speed nito ay more than 10 times faster than the speed of sound. Napakalakas daw ng shockwave na ini-generate nito to the point na nasunog ang ground ng dahil dito. Clearly, mas malakas na daw talaga itong si Zez kung ikukumpara kanina. Kitang-kita pati itong strength boost na ito sa kanyang existence value. Bumuluso kasi ang value nitong Insector na ito. Nagdoble daw ang existence value nito compared kanina. Tsaka hindi lang yon ang malaking problema kasi hindi lang value ang naidagdag sa kanya. May mga bago rin siyang skills na na-acquire dahil sa may boost na nangyari. Nagkaroon siya ng mga panibagong special abilities. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.